Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Edwin Espiloy ng 24/7 Home Business Club. At inaanyayahan ko po ulit kayo manood at makinig sa ating pong ikapitong yugto, sa ating huling yugto, sa ating pong tutorial at pag-aaral tungkol po sa paano po tayo kumita sa KDI. At ang huli pong yugto nito ay ang tinatawag po na Uni-Level Bonus. So, paano po ba ang Uni-Level Bonus? Ang Uni-Level Bonus po ay nakukuha po nating mga puntos galing po sa pag-uulit ng pagbili ng ating mga miyembro sa ating organisasyon, at ang puntos po na ito ay kinukuha ho hanggang 15 generations deep or 15 levels deep. Ganun po kalalim. So, ang maganda po nito, may tinatawag po na full dynamic compression. Maya-maya po ipapaliwanag ko po sa inyo yan ng mas detalyado, at ang maganda po dito, ang lahat po ng miyembro ng inyong organisasyon, kasama na po kayo dun, ay kasali po sa pagkuha po nitong bonus na ito. At ang requirement lang po ay makaipon po ang bawat isa ng 24-point value. At 10% po niyan, automatically po umapasok dun po sa set bonus. Yung 10% po niyan, kung natatandaan nyo, ay nanggagaling sa set bonus at pumapasok po sa ating Uni-Level Bonus. Again, ang bayaran po dito ay kada buwan. Okay? So, para bigay ko lang po ang isang halimbawa, kayo po halimbawa ay nakakakuha po ng 2 kada buwan, at yung 2 naman po nakakakuha ng tigda-2 kada buwan. Ang potential income nyo po or ang posibleng kitain nyo po dito, kung lahat po sila ay nakakakuha ho ng 24 PB, ang maaari nyo pong makuha in terms of dollars, kasi dollars po ang kanilang ginamit po dito na currency, ay ito po. At pakita ko lang po rin sa inyo, pag kayo po ang nakakuha po ng 24 PB, ang ginagamit po dyan ay itong porsyento na po ito, itong column po na ito. So kung halimbawa po kayo, meron po kayong 5%, at dun po sa inyong first level hanggang 5th level, 3% naman po ang inyong nakukuha. Yung from 6 to 10 level naman po, 4%, at yung 11 to 15, 5% naman po ang nakukuha nyo doon sa kanilang point value. Pero para mas maliwanag po ang aking explanation, gamitin po natin ang isa lang po sa line of sponsorship. Para hindi po tayo malito, gamit po tayo ng isang line of sponsorship. So, ano po ba yung isang line of sponsorship? Halimbawa po, sa grupo po ni Ruby, ang isang line of sponsorship po ay yan pong may red na linya. So, isa lang pong hibla ng kanyang organisasyon po ni Ruby. Okay? So, yan pong isang hibla na yan. Sabihin po natin ang mga tao pong nagre-represent niyang mga position na yan ay si Mike, Rose, si Kim, at saka si Mel. Okay? So, yan po yung line of sponsorship po ni Ruby na atin pong gagamitin sa halimbawa pong ito. So, again, hindi po tayo masyadong pupunta sa 15 levels dahil napakalalim po nun. So, gamitin lang po natin hanggang 4 generations or 4 levels magmula po kay Ruby. So, ang assumption po natin dito, kumikita po si Ruby ng 25 PV kada buwan. Si Mike naman po, 24 PV. Si Rose, 5 PV. Si Kim, 50 PV. At si Mel po ay 32 point value. Okay? Makikita nyo po dito na si Rose ay hindi po umabot dun po sa minimum na 24 PV. So, ano po bang mangyayari pag hindi po umabot? So, makikita nyo po, pag nagkameron po ng dynamic compression, pansamantala pong hindi mapapasama si Rose dahil po hindi po siya umabot dun sa 24 PV. So, yung lahat ng po ng umabot ng 24 PV sa line of sponsorship na yon ang mapapasali doon po sa kita ni Ruby pag kinumpute yung kanyang Uni-Level compensation. Okay? So, again, tinanggal muna ang pangsamantala yan, pero hindi po tatanggalin si Rosa sa kumpanya. Okay? Doon lang po sa bonus privilege po ni Ruby para lahat po ng posisyon ng 15 levels ni Ruby ay mapapa-compute po at makukuha po niya yung bonus doon. Okay?
So, paano pong mangyayari dyan? So, aakyat po lahat yan, yung kanyang organisasyon, hanggang mapuno po yung 15 levels. So, ano pong ibig sabihin nun? Kung halimbawa po, meron pong hanggang 20 levels, aakyat po lahat yun dun sa organisasyon ni Ruby para lang po mapunuan. Ibig sabihin po, yung 15 levels po, wala pong butas. Okay? So, nakita nyo po, si Bon na wala po dito sa 4, umakyat po siya. At ganun po hanggang 15 levels deep. Okay. So, dahil ang lahat po ng naipon ay puro, ang minimum po ay 24 PV. Okay. Makikita nyo po dyan, minimum po niyan ay 24 PV. Pwede na pong computein ng kumpanya yung commission po para dun sa uni-level bonus. So, yan po ang komputasyon. So, again, kay Ruby po, para makuha po yung kanyang uni-level compensation, hahanapin nyo po kung ilang 24 PV si Ruby. So, 25 PV po, divide po ng 24 PV. Ibig sabihin, isang set po ng PV ang meron siya. So, i-multiply lang po yan ng 24 times 5%. Meron pong $1.20 si Ruby sa kanyang sarili po. Ngayon, ganun din po si Mike, ganun din po ang pag-compute. 24 PV, divide 24 PV, bali isang set na naman po. So, i-multiply nyo lang po ng 3%. Meron po siyang 72 cents galing po kay Mike. At si Kim naman po, meron po siyang 50 PV. So, dalawa pong set. Dalawa pong 24 PV ang meron doon. So, i-multiply po yun ng 24 ulit times 3% at meron pong si Ruby po na 1.44 cents. Okay? At ganoon din po si Bon. Ang example po dito si Bon may 83 PV. So, tatlo pong 24 yun. Tatlong 24 ang meron sa 83. So, tatlong sets po. Multiply nyo lang po ng 24 ulit times 3%. Meron pong $2.16. Okay? So, i-add nyo lang po lahat yun. Yun po ang kita ni Ruby para po sa uni-level bonus. Okay? Take note po na dito po sa ginamit nating halimbawa, iyan po ay hanggang 4th generation lang. Okay? At remember po, isang line of sponsorship lang po yan. So, kung halimbawa, napuno nyo po yung hanggang 15 levels, nako, ay napakalaking pera po yan. Kaya po, napakaganda po talaga nung ginawa po ng ating kumpanya na kitaan o compensation plan. Okay? So, dyan po nagtatapos ang atin pong tutorial at ang atin pong pagsasanay. Sana po ay meron po kayong natutunan sa atin pong ating talakayan. At sa mga darating pong talakayan, ang atin po namang i-discuss ay yung pong enhancement ng compensation plan. Again po, nagpapasalamat po kami sa inyong pagsubaybay sa serye po ng atin pong tutorial. At sa ngalan po ng 24/7 Home Business Club, ako po si Edwin Espiloy. Sana po tayo po ay maging healthy and wealthy sa atin pong paggawa ng negosyo sa KDI. Maraming salamat po.